Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Kinumpirma ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na under deliberation na ang pagtalaga kay Senator Robin Padilla bilang chairman ng Senate Committee on Ethics. Ang komiteng itong humahawak sa mga usaping may kinalaman sa pag-uugali, karapatan, pribilehiyo, seguridad, dignidad, integridad at reputasyon ng Senado ng mga miyembro nito. Pero paglilinaw ni Villanueva, hindi pa naman pinal ang desisyon ito lalo't hindi pa ito nababasa sa plenaryo. Thank you. Okay na? Sir, yung sa committee chairmanship, si Senator Padilla po ba? Is he going to be head of ethics or what is the latest there? Ang latest, we've been talking about it, especially in the light of the statements made by the minority leader, if I'm not mistaken, that he is entertaining the idea of supporting charter change. So, in fairness to Senator Robin, he is open to that idea. Even Senator Kiko. So we're talking, and nothing is final until we decide on it as an institution. Ang natutuwa lang po ako is that they're all open to these ideas, and kung yung kumakalat na news whether or not I will head the Ethics Committee, hindi naman din po yun final, and yung iba nga pong nabasa sa floor. Remember yung kay Senator Alan Science and Technology na nakuha ulit, na ibalik, nakuha ulit from him at napunta kay Senator Bam. So ganun din po ito, no? That's part of reorganization here in the Senate. Alam ng bawat miyembro yung kanilang strengths and weaknesses, and I'm very humbled to hear it from my colleagues. And I'm happy to report na we will do everything we can to ensure na yung best person to head these committees would lead these committees na dun sa na tatama doon sa expectation ng buong Senado. Kung sakaling matuloy, sinabi ni Villanueva na posibleng si Senator Kiko Pangilinan ang ipalitin ng chairman sa Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes na unang ibinigay kay Padilla. Sa institusyon ng PNP, number 1, saan nanggaling ang 990 kilos of shabu na nakuha sa opisina ni Mayo? Paano niya nakuha ang mga ito? Isang bagsakan? Naipon lang ba niya ito? Smuggled? Sino-sino mga kasabwat niya sa pagkalap ng mga droga na ito? Klaro yung issue, guguluhin yung issue. Hindi po ako ang naggugulo, Mr. Chairman. Sa pagpasok po pala, gulo mo na yung issue. Ma'am, hindi magulo yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff mo. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radyo, kung ano-anong paninira, kung ano-anong sinasabi mo sa akin. Sabi mo, may sumasaksak sa likod mo. Di kasuhan mo ng attempted murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Is that 23 billion? It's 21.7330. But is that 23 billion? If you add the land. Pinagsusumiti na ng opisina ni Senator Robin Padilla si Nadia Montenegro ng kanyang komento kasunod ng incident report na tumutukoy sa kanya sa naunang report ng politiko na babaeng staff ng senador na nagtsutsongke sa loob ng Senate building. Mga kabunyog, mga kababayan, si Robin Padilla daw, magiging Ethics Committee. Magiging chairperson ng Ethics Committee ng Senado. Ay sos, ano na bang mangyayari sa Senado niyan? Ethics Committee, ibig sabihin, ano yan eh. Ikaw yung example at magpapatupad ng ethical standards ng pagiging senador. Kagalang-galang ka. Ano ba yon? Ano bang mga record ni Robin Padilla? Nagsusuklay ng kanyang bigote habang nagkakaroon ng Senate hearing. Kumakain ng hindi pinapansin ng ang hearing, abala sa pagkain. At ang kanyang asawa na si Mariel Padilla ay minsan nang na-involve sa sa kontrobersya
nandun sa Senado nag-a-apply ng kanyang glutadrip. At ngayon naman ang kanyang staff na si Nadia Montenegro ay nasasangkot naman sa kontrobersya sa di umano'y paggamit ng marijuana. Yan ba ang yan si Robin Padilla. Lahat yan mga issue kay Robin Padilla na siyang napipili ng Senado di umano na pwedeng maging Senate Committee Chairperson ng Committee on Ethics. Tindi wala na talagang makuha ang Senado na pwedeng maging Ethics Committee Chairperson. Or wala na ring makitang pwedeng paglagyan kay Robin Padilla. Inalis na sa Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes dahil hindi niya naman talaga linya yun. Tapos ngayon, doon na lang siya sa Ethics Committee. Ang problema, kahit sa Ethics Committee, parang kahit doon, hindi karapat-dapat si Robin Padilla. Ang dami ng kontrobersyang kinasasangkutan. Ang pinakahuli, itong tungkol sa kanyang staff na si Nadia Montenegro. Ay matindi pa yung hamon ni suggestion ni Tito Soto. Sabi ni Tito Soto, magsailalim daw sa drug test ang mga ang mga senador at ang mga staff sa loob ng Senado. Patay. Paano kung sa drug test mag-positive si Robin Hood Padilla? Di yan, matindi yan. Ibig sabihin siguro yung may mga biro nga doon daw sa loob ng Senado, doon sa floor, mayroong session. Tapos mayroon din daw joint session sa CR o kaya sa mga opisina ng senador. Di kung mag-positive si Robin Hood Padilla dyan, positive din si Nadia Montenegro sa sinasabing drug test ni Tito Soto, ay pwedeng sabihin na nagjo-joint session sila. Natatawa ako sa joke na yan. Joint session daw Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang ang nangyayari sa Senado natin. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.